ay ang mga kritisismo na tinatanggap ko mula dyan sa mga taga-KOJC. Diretsuhin natin. I have experienced the ridicule that they are hurling at us. Dyan, kay Lorraine Badoy mismo, personal. 1 metro ang aming pagitan. Kilala niya ako dati. Ngayon, hindi niya ako kilala. Hindi niya nakita. Nakasama ako sa mga tumatakbo dyan. Pinababayaan ko lang sila. Na-criticize. Kawawa raw mga pulis. Wala pang tulog. Wala pang kain. Pinapatakbo ng kanilang general. Dyan sa harap ng KOJC. Ito sasabihin ko sa kanila. Hindi nyo alam. Kasama ang general sa tumatakbo dyan. Kaya hindi lang ako nagkikilala because kung anong suot ng aking mga pulis at anong dala ng mga pulis, may isang kumbatlo din akong dala. Pati Armalite, pati ang headgear. Pareho kami. Tayo mga pulis, alam ko hindi kayo naapektuhan dyan sa sinasabi lang kawawa ang mga pulis, palaging pinapagod ng kanilang general. Hindi, tamad lang sila. Kaya hindi nila alam kung paano kumain sa tamang pinagpapawisan. Kasi ang leader nila ay kumakain sa pinagpawisan ng iba. Ano ang kritisismo? Sabi nila, meron tayong checkpoint dyan malapit sa kanila. Kaya nahaharas sila. Bakit ang mga taga-airport hindi naman nahaharas? Bakit ang mga hotel sa harap hindi naman nahaharas? May mga kondo sa harap. At yung isa nating checkpoint, doon sa kabilang dulo, ay sa harap mismo ng gate ng isang napakalaking warehouse. Wala naman tayong reklamong naririnig. At noon pa man, dati nang may checkpoint dyan, high school pa ako, pag kami ay napupunta rito sa Davao para sumakay ng eroplano, dahil dito ang regular na trips, wala pa dati ang Johnson Airport, palagi na may checkpoint dyan, noon pa man, rough road pa yung sulok, padada, kaya 4 na oras ang aming biyahe mula General Santos. May checkpoint na yan dyan, late 80s, mid 80s, I say. Ganun na ako matanda. Wala naman nagre-reklamo. Bakit ngayon lang, bukod tangi, na may nagre-reklamong mga tao, specifically, yung mga taga-KOJC. Isa lang naman ang issue eh. Ang kanilang leader ay may warrant at may 5 silang kasamahan na may warrant. Ang isa nahuli na, daldal ng daldal ang kanilang abogado na imbalido ang warrant, mayroon silang mga kung ano-anong proseso, mayroon pa silang mga kaano-anong mga remedies. But the social media is not the place to be. The place to be is the court. And it will only start rolling if their leader and those other accused submit themselves to the jurisdiction of the court. Na anong ginagawa nila? Dahil marami silang pera? I-ridicule nila tayo na tayo mga utusan? Tayo ay mga sinususian ng kung sino-sino? Hindi ba nila nakita ang mga sarili nila? Sila mismo, yung mga panelist nila, si Badoy, si Eric Celis, si Torion, yung kanilang CEO, at ang iba pa nilang mga panelists dyan sa kanilang mga regular na programa, hindi pa sila nahihiya. Sinususian sila ng isang taong may warrant na ang kaso ay child abuse, child molester. Kaya tayo mga pulis, pag niridicule tayo ng mga tao na yan, isa lang sagot natin, hoy, bago nyo kami pulaan na kami ay sinususian ng kung sino-sino ng mga politiko, professional kaming pulis. Kayo, sinususian ng isang taong may warrant na nagtatago sa batas. Ang sabi ng inyong abogado, ay may mga warrant, may mga remedy pa kayo at imbalido ang warrant. Etong simpleng tanong, 6 ang akusado, ang isa nahuli na si Pauline Canada. Oy, bakit kung hindi valid ang warrant, hanggang ngayon nakakulong si Pauline Canada, walang nagawa ka nilang pera, hindi nila mailabas sa kulungan doon sa kung saan ay inilagak siya ng korte. Ibig sabihin, ang kanilang mga warrant ay valido. Okay? Kaya tayo mga pulis, pag niridicule tayo ng mga tao na yan, taas noo tayo at sabihin, gumagawa lang kami ng aming trabaho, hindi kami papaapekto sa inyong pagre-ridicule. May checkpoint kami sa highway na yan dahil hindi lang naman kayo ang tao dyan. Merong airport dyan. Merong mga hotel dyan. May mga restaurant dyan.
at napakarami ng mga establishmento na nandyan. Walang nagrereklamo, bukod tanging kayo na mga nagpoproteksyon ng isang pugante, ng isang nagtatago sa batas na kriminal. Okay? Tayo yung pulis, huwag tayong paapekto sa mga yan na aatrasan natin ang ating trabaho. Pasalamat sila, hindi pa ako inuutusan. Hanggang ngayon, hindi priority sa buhay ko si Kibuloy. Dahil may ibang mga unit na nagtatrabaho para sa pagkahuli sa kanya. Right now, my job as your regional director is still to maintain peace and order in PRO 11, to lead you, and with your help, we are going to do that and we're going to overcome these adversities. So once again, ako'y nagpapasalamat sa inyong cooperation, and I do hope that we continue to uphold the law. We continue to prevent and control crimes. And most of all, we have to enforce the law without fear or favor. And with that, ulitin ko, maraming salamat sa inyong cooperation. Magandang umaga sa ating lahat.